Ngayon pong 20 Congress na magsisimula ngayong July, ating aabangan ng 4 na pares na magkakapatid sa Senado. Okay? Kung ano po ang kanilang magiging desisyon, sila ba'y magkakampihan, sila ba'y magkakahati, maghiwalay sa mga paninindigan, isyong national o international at mga nangyayari dito sa ating bayan. Sino sila? Ito yon, magkapatid na Alan and Pia Cayetano, magkapatid na Villar, Cynthia, wala na si Cynthia, Camille at Mark Villar. Okay? Tapos Erwin Tulfo at Rapi. At yung pang-apat na pares, kapatid, half-brother, pero yan ay magkapatid talaga, si Jinggoy Estrada at JB Ejercito. Anak ni Erap yan parehas, hindi ba? So, 8 na yan. Halos kalahati na noong 24 senador ngayon. Yan ang ating aabangan. Pero, sa tagal ko na po sa media at sa social media, bilang traditional media at political vlogger, may mga pagkakataon po nagkakampihan din sila. Pero meron ding pagkakataon na sila'y nagkukontrahan. Kasi mahalaga yon na inyong malaman. Dahil ang trabaho ng mga senador, kahit sa Kongreso, ganon, numbers game. Sa botohan, sa paggawa ng batas, botohan sa mga motion, o kung ano mang pinagtatalunan nila na kailangan ng voting. Mga komite, mga plenaryo, o maging sa impeachment, numbers game. Mananatili kaya ang pagiging independent ng mga individual senador na ito, kahit magkakapatid, o magkakampihan sila? Yan ang aabangan natin. Okay? Kasi mabigat po yun. Hindi biro yung 8 senador na magkakapatid halos, partner-partner. Pag nagkasundo yan sa isang issue, 8 na kaagad na boto yan. So, ang kailangan nila ilan? 5 na lang. Para majority na. Kasi 50% sa kanilang 24, 12. Kung madagdagan na isa, majority plus 1. Panalo. Ganun po yan 50% plus 1, majority na. Diba? Ganong katindi. Kaya aabangan natin. Kasi nga, sa mga panukalang batas, matindi ang debate dyan at botohan. Pero itong pinakamainit na inaabangan natin ay yung impeachment court, impeachment trial kay Sara Duterte sa article of impeachment. Voting, numbers game, ang pag-uusapan dyan. Ito kayang 4 na pares na magkakapatid na ito ay magkakasama sa isang paniniwala o magkakahati-hati sila. Sila ba ay magiging titingin ng malinaw pa sa sikat ng araw sa mga ebidensya? O titingin sila ng malabo pa sa sabaw ng pusit sa ebidensya? Ganun lang yon. Isang malinaw at isang madilim na ebidensya. Kasi yan ang pagbubutuhan. Huwag nating kalimutan yon. Numbers game. Kailangan para ma-convict si Sara after trial, try and decide, 16 vote for conviction. Ganun po Yun ang numero. So kung 8 lang ang pro Sara, convicted. Pero kung makasiyam o 10 ang pro Sara, acquittal. So ayan po. Kaya yung 4 na pares na magkakapatid, ating aabangan yan. Pero minority pa rin sila. Pero siyempre, kung yung mapapansin, dun po sa partner-partner na yon, parang wala ho dong lehitimong oposisyon Diba? Kasi yung magkapatid na Villar, nasa administration, pero alam naman natin, malapit sa mga Duterte. Yung magkapatid na Cayetano, medyo alanganin din yon. Kung pro-Sara o anti-Sara. Yung Jinggoy, lalo na yon. At saka si JB. Yung Tulfo, pwede pa nating pagkatiwalaan yon. Kasi nagpahiwatig na nga si Erwin. Aba, ebidensya ang pagbabasihan natin yan. Pag wala, talagang dapat nating ibaliwala. Pag meron, ibang usapan yan. Kaya nga challenge siya sa mga prosecutors. So ayan po ang buhay ng ating 20 Congress na nagsimula na officially ang kanilang panunungkulan simula kahapon ng tanghali at ngayong araw nito sunod-sunod na yan. At ang kanilang pagtatrabaho. Nag-file na nga sila ng mga proposed bill pero ang actual na trabaho nila sa 28 pa. Ng 10 o'clock na umaga, mag-i-election sila para kung sinong bagong Senate President, kung ano mang posisyon. Tapos SONA, pang-4 na SONA ni
ni Pangulong Marcos Jr. by 4 p.m. same day, July 28, Monday po yan. Ayun ang ating aabangan. Napakarami mga panukalang batas po ang pag-uusapan dyan. Meron pa yata silang iraratify yung agreement between Japan or Philippine and Japanese government na parang mutual defense treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Meron pong pinag-uusapan dyan, pinagtibay nung nakaraang linggo lang, RAA. Diba? Isang matibay na agreement yan. Baka dumaan yan sa Senado for ratification. Tingnan natin. Basta ho national issue, agreement for ratification, kasunduan, kung ano man pinapasok ng Executive Department, na subject for ratification, Senado ang magde-decide doon. Kaya pang international ang galaw. Kongreso walang pakialam sa ratification. Ang senador lang ang merong authority para i-ratify nila o hindi ang mga agreement na pinapasok ng Office of the President kung kinakailangan dumaan sa Senado. Kaya nga pang international issue. Hindi ka pwede kasi mag-decide nung ikaw disagree or agree sa mga pinapasok na agreement ng Malacanang sa ibang bansa kung hindi mo alam yung issue. Kung wala kang background, kaya kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga senador sa mga national, international na issue kasi pang national na posisyon ng senador. Nakakaya yung wala kang alam, hindi mo alam yung pinag-uusapan. Katulad ng ibang mga senador dyan. Talagang malayo sa hulog ang mga kwento at sinasabi, parang hindi senador ng Republika. Alam na nyo kung sino yan, di ba? Kaya ang sisisi kayo, ako hindi ako nagsisi dahil hindi ko naman binoto yan. Binoto ko matitino kaya hindi nananalo. Ang binoto ko ngayon, 4 lang, akin na ipanalo. Ito nakarang eleksyon eh. Kasi tingin ko matino, ayun, nanalo naman. Pero yung majority na binoto ko, talo. Kasi matitino sila. Ganon ako eh. Pag matitino ang binoboto ko, matino, pero hindi gaano kilala, kaya hindi binoboto. Matino, dahil ayaw ng iba, hindi ko alam kung bakit, kaya hindi nananalo. Ang nananalo ay kung sino-sino lang. Pero meron akong 4 na naipanalo. 4 nga ba? Basta. Meron akong nanalo, kakaunti nga lang. At ating inaasahan yan at pinangahawakan yung kailang talino, tapang, kredibilidad at prinsipyo para sa bayan. Yun ang mahalaga para sa akin. Hindi sa akin mahalaga yung gwapo, maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mambola, magaling magtalumpati, magaling kung ano. Lahat ng galing nasa kanya pero walang ulo. Ayaw ko nun. Ayaw ko ng puro buntot. Kahit na hindi gaanong magaling magsalita, pero may talino kapag may desisyon. Kahit na hindi gaanong kilala, pero may talino at kapakinabang ang kaalaman at desisyon. Yun ang kailangan natin. Hindi yung panlabas na kaanyuan. Sa akin ay yung malalim na kaalaman at katalinuhan na pag nagdesisyon, tama at tanggap-tanggap. Pero yung panglabas na kaanyuan, panglabas na pagkatao lang, delikado ang bayan pagka gano'n na sitwasyon. Yun lang po yun. Please like, share, subscribe, and follow.